Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Minsan, ang buhay ay parang isang baso ng matapang na alak. Sa simula, akala mo kaya mong lunukin ang pait, pero kapag tumama na sa dulo, hindi mo na mamamalayan na unti-unti ka na palang nilalamon ng sipa nito. Ganito ang nararamdaman ko ngayon habang sinusulat ang liham na ito sa inyo. Isang gabi lang ang kailangan para magbago ang lahat, para mawasak ang tiwalang iningatan ko ng maraming taon, at para mabahira ng isang pagkakaibigang dapat ay nananatiling dalisay. Hanggang ngayon, parang naririnig ko pa rin ang mga tawanan at ang kalansing ng mga baso sa San Jose, Occidental Mindoro, kung saan nagsimula ang lahat ng ito. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Cedric. 3 buwan na ang nakalilipas, pero ang bigat sa dibdib ko ay tila ba kakahapon lang nangyari. Alam mo Ate J, hindi naman ako taong mahilig sa gulo. Sa katunayan, kilala ako sa amin bilang isang responsableng anak at tapat na kaibigan. Nagtatrabaho ako bilang isang graphic designer at madalas ay sa harap lang ng computer ang buhay ko. Pero dahil sa sobrang pagod sa sunod-sunod na deadline, pumayag akong sumama sa isang reunion/inuman na inorganisa ng isa sa mga pinakamalapit kong kaibigan na si Adrian. Pare, minsan lang to. Kumpleto ang tropa. Nandoon din sila Brian at Caleb. Huwag mo namang sayangin ang pagkakataon na makapag-relax tayo sa probinsya. Sabi ni Adrian sa akin sa chat. Noong una, nag-aalinlangan ako. Bukod sa malayo ang biyahe, alam kong delikado kapag nagsama-sama ang mga dati kong kababata dahil wala kaming preno pagdating sa kulitan. Pero dahil na rin sa pangungulit ni Bernadette, ang pinsan ni Adrian na matagal ko na rin kakilala, napapayag din ako. Pagdating ko sa rest house nila Adrian sa isang liblib, pero napakagandang bahagi ng Occidental Mindoro, sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin at ang amoy ng inihaw na liempo. Nandoon na ang lahat. Kasama rin namin ang girlfriend ni Brian na si Alisa at ang kaibigan nilang si Bianca. 6 kaming lahat noong gabing iyon at ang tanging layunin lang namin ay magsaya at balikan ang mga alaala ng kabataan. Cedric, akala ko hindi ka na darating. Akala ko naging computer ka na dyan sa Maynila. Biro ni Caleb habang inaabutan ako ng isang basong puno ng yelo at alak. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang pambato natin. Sagot ko naman habang tumatawa. Hindi alam na yun na pala ang huling tawa ko na walang halong pagsisisi. Nagsimula ang gabi ng maayos. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga trabaho namin, sa mga ex-girlfriend, at sa mga pangarap na hindi pa namin natutupad. Masaya si Alisa at Brian. Kitang-kita ang tamis ng pagmamahalan nila. Si Adrian naman ay busy sa pag-aasikaso ng pulutan, habang si Caleb at si Bianca ay abala sa pagpili ng mga kanta sa videoke. Sa bawat kanta at bawat tagay, unti-unting lumalalim ang gabi. At kasabay nito, unti-unti ring lumalalim ang tama ng alak sa aking sistema. Hindi ko napansin na palagi palang si Bernadette ang katabi ko. Si Bernadette na sa tuwing tumatawa ay tila ba may kakaibang kislap sa mga mata. Alam ng lahat na may history kaming dalawa. Hindi naging kami, pero may mga pagkakataong muntik na. Pero dahil sa takot kong masira ang pagkakaibigan namin noon, pinili kong manahimik. Cedric, ang lalim na naman ng iniisip mo. Bulong ni Bernadette sa tabi ko. Malapit ang mukha niya sa akin at naamoy ko ang bango ng kanyang pabango na humahalo sa amoy ng alak. Wala to, B.
Namiss ko lang ang ganitong pakiramdam. Yung walang iniisip na trabaho. Sagot ko. Pero sa loob-loob ko, iba na ang nararamdaman ko. Ang bawat sagi ng balat niya sa braso ko ay tila ba may kuryenteng dumadaloy. Talaga ba? O baka naman ako ang namiss mo? Pang-aasar niya pa. Tumawa lang ako. Pero ramdam ko na ang bigat ng talukap ng mata ko. Umiikot na ang paligid. Ang dating malinaw na usapan ng tropa ay naging parang background noise na lang. Ang tanging malinaw na lang sa paningin ko ay ang mukha ni Bernadette. Doon nagsimulang mawala ang kontrol ko. Nakita ko ang pag-alis ni na Adrian at Caleb para kumuha pa ng yelo sa kabilang kanto, habang sina Brian at Alisa naman ay nagpaalam na magpapahinga na sa loob dahil parehong lasing na. Naiwan kaming tatlo ni na Bianca at Bernadette sa labas. Pero dahil si Bianca ay nakatulog na sa sofa sa veranda, kaming dalawa na lang ni Bernadette ang gising. Ang ganda ng mga bituin, no? Sabi ni Bernadette habang nakatingala sa langit. Tumingin din ako sa itaas, pero agad ding bumalik ang tingin ko sa kanya. Sa ilalim ng malabo at madilaw na ilaw ng veranda, mukhang mas maganda siya kaysa sa anumang bituin na nakita ko. Dito ko na naramdaman ang matinding sipa ng alak. Nawala ang lahat ng inhibisyon ko. Nawala ang takot. Ang tanging natira ay ang matinding pagnanasa at ang maling akala na okay lang ang lahat dahil magkaibigan naman kami. Bernadette, tawag ko sa pangalan niya. Ang boses ko ay paos at mababa. Lumingon siya sa akin at doon, sa gitna ng katahimikan ng madaling araw sa Mindoro, nagtama ang aming mga paningin. Walang nagsalita. Tila ba huminto ang mundo at ang tanging maririnig mo lang ay ang mga kuliglig sa paligid at ang mabilis na tibok ng puso ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sa halip na ilayo niya ito, hinigpitan niya pa ang kapit sa akin. Iyon na ang huling sandali na malinaw sa akin bago ang lahat ay naging malabo at puno ng kasalanan. Iyon ang gabing hindi ko akalaing magiging simula ng aking pinakamalaking pagkakamali. Isang kasalanang habang buhay na nakaukit sa aking konsensya. Pagkagising ko kinaumagahan, hindi lang ang sikat ng araw ang sumalubong sa akin, kundi ang matinding sakit ng ulo at ang mas matinding realidad ang nangyari sa aming dalawa. Tumambad sa akin ang isang silid na hindi pamilyar at sa tabi ko, nandoon siya. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at agad akong sinalubong ng nakakasilaw na liwanag na nanggagaling sa bintana ng kwarto. Ramdam ko ang bawat pintig sa aking sentido. Isang matinding hangover na tila ba binibiyak ang bungo ko. Pero mas masakit pa sa pisikal na nararamdaman ko ang kaba nang mapagtanto kong hindi ko suot ang aking damit. Paglingon ko sa aking kanan, tila tumigil ang paghinga ko nang makita ko ang mahimbing na natutulog na si Bernadette. Gulo-gulo ang kanyang buhok at bahagyang nakatakip ang kumot sa kanyang balikat. Doon, biglang bumalik sa akin ang mga tagpo kagabi na parang mga sirang plaka, ang mga halik na puno ng pait ng alak, ang mga bulong na hindi dapat binitawan, at ang pangyayaring kailanman ay hindi na namin mabubura. Napasapo ako sa aking noo. Ano ang ginawa ko? Ano ang ginawa namin? Dahan-dahan akong bumangon para hindi siya magising. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinupulot ang aking pantalon sa sahig. Sa bawat segundo ng katahimikan, mas lalong bumibigat ang timbang ng kasalanan sa dibdib ko. Alam kong hindi lang ito simpleng pagkakamali. Si Bernadette ay pinsan ni Adrian, ang matalik kong kaibigan na nagtiwala sa akin para sa bakasyong ito. Palabas na sana ako ng pinto nang marinig ko ang mahinang paggalaw sa kama. "Cedric!" Boses yon ni Bernadette, paos at halatang kagigising lang. Napahinto ako pero hindi ko siya nilingon. Hindi ko kayang harapin ang mga mata niya sa mga sandaling yon. Gising ka na pala." Tanging naisagot ko habang mabilis na isinusuot ang aking t-shirt. Anong mangyayari ngayon? Tanong niya. Ramdam ko ang takot at pag-aalinlangan sa boses niya. Hindi siya sumisigaw, hindi siya galit, pero ang katahimikan niya ang mas nakakabingi. "Kailangan nating lumabas
na parang walang nangyari. Sabi ko sa kanya, bagamat sa loob ko ay alam kong imposible iyon. Nasa labas na sigurado sila Caleb at Brian. Ayokong makatunog sila, lalo na si Adrian. Mabilis akong lumabas ng kwarto at nagtuloy sa banyo para maghilamos. Paglabas ko sa sala, nakita ko si Adrian na nagtitimpla ng kape. Pagkakita niya sa akin, ngumiti siya ng malapad. Isang ngangiting punong-puno ng tiwala na parang kutsilyong sumasaksak sa konsensya ko. Oh, Cedric, grabe ang tama mo kagabi, no? Hindi ka na namin magising, kaya hinayaan ka na lang namin sa kwarto. Kamusta ang tulog? Tanong ni Adrian. Napalunok ako. Ayos lang, pare. Medyo masakit lang ang ulo. Masyadong naparami ang tagay. Natural lang yan. Teka, nasaan si Bernadette? Hindi ko pa nakikitang lumalabas yun simula kanina. Dagdag pa ni Adrian. Eksakto namang lumabas si Bernadette mula sa kabilang pinto. Suot na ang kanyang maayos na damit, pero bakas sa kanyang mukha ang pamumutla. Nagkatinginan kaming dalawa sa loob ng 1 segundo. Isang tingin na punong-puno ng sikretong hindi pwedeng mabunyag. Nandito na ako, pinsan. Masama lang ang pakiramdam ko. Parang masusuka ako sa hangover. Mabilis na sagot ni Bernadette bago umiwas ng tingin at dumiretso sa kusina. Dumating din sina Brian at ang girlfriend niyang si Alisa mula sa labas. May dalang mainit na pandesal. Kainan na, habang mainit pa ang kape. Sigaw ni Brian. Sumunod naman sa kanila si Bianca na tila wala ring maalala sa mga nangyari bago siya nakatulog sa sofa kagabi. Habang nakaupo kaming 7 sa hapagkainan, pilit kong ibinaba ang bawat subo ng pagkain. Ang bawat tawanan ni na Caleb at Adrian ay nagpapaalala sa akin kung gaano ako kawalang kwentang kaibigan. Nakita ko kung paano pa simpleng sumulyap si Bernadette sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang humihingi ng sagot kung ano na ang katayuan namin. Cedric, bakit parang tulala ka? Untag sa akin ni Alisa. May problema ba? O baka naman may naaalala ka kagabi na ayaw mong sabihin? Nagtawanan ng lahat, liban sa amin ni Bernadette. Ang biro ni Alisa ay tumama sa gitna ng katotohanan. Napilitan akong tumawa, isang tawang plastik at walang buhay. Wala. Iniisip ko lang yung trabaho sa Maynila. Marami pa kasi akong tatapusin pag-uwi. Palusot ko. I-enjoy mo muna to, pare. Pupunta pa tayo sa dagat mamaya, sabi ni Caleb habang tinatapik ang balikat ko. Pero sa bawat tapik, sa bawat ngiti, at sa bawat plano nila para sa araw na yon, mas lalong lumalalim ang hukay na kinapapalooban ko. Hindi ko alam kung paano ko matatapos ang buong araw na kasama sila nang hindi ako bumibigay sa bigat ng aking nararamdaman. Ang dating masayang bakasyon ay naging isang buhay na bangungot at ang mas malalang bahagi. Ito ay simula pa lamang ng mga komplikasyong hindi ko inaasahan. Nang matapos ang almusal, nayaon ang lahat sa pag-aayos ng gamit para sa beach. Habang abala ang lahat, hinila ako ni Bernadette sa likod ng bahay, malapit sa mga puno ng niyog kung saan walang makakakita sa amin. Cedric, hindi natin pwedeng baliwalain lang to. Pabulong niyang sabi, bakas ang panginginig sa kanyang boses. Anong gusto mong gawin ko, B? Sasabihin natin kay Adrian? Sasabihin natin sa lahat na sinira ko ang tiwala nila? Tanong ko sa kanya. Medyo tumataas na ang tono ng boses ko dahil sa tensyon. Hindi ko alam. Pero Cedric, may nangyari sa atin. At hindi ko alam kung paano ka titingnan sa mata habang kaharap sila. Magpanggap ka. Yun lang ang tanging paraan para hindi tayo magkagulo rito. Matigas kong sagot. Kahit sa loob ko ay naduduwag din ako. Hindi ko napansin na sa di kalayuan, nakatayo pala si Bianca. Hawak ang kanyang cellphone at nakatingin sa aming direksyon. Hindi ko alam kung gaano kalapit siya o kung may narinig ba siya sa usapan namin. Mabilis kaming naghiwalay ni Bernadette nang mapansin naming papalapit si Bianca. Pinilit kong maging natural ang bawat kilos ko habang naglalakad pabalik sa rest house. Pero ang bawat hakbang ko ay parang may nakatali na mabigat na kadena. Sa beach, habang masayang nagtatampisaw sina Adrian,
Brian at Caleb, ako naman ay nakaupo lang sa buhanginan, nakatitig sa malawak na dagat ng Mindoro na tila ba gustong lamunin ang lahat ng dumi sa pagkatao ko. Hindi rin nagtagal ang aming pananatili roon dahil sa bigat ng tensyon na tanging kami lang ni Bernadette ang nakakaalam. Nagpasya akong magdahilan na may emergency sa trabaho para mapaaga ang pag-uwi ko sa Maynila. Hindi na ako nakapagpaalam ng maayos kay Adrian. Isang mabilis na yakap at pasasalamat na lang ang nagawa ko habang iniiwasan ang kanyang mga mata na puno ng tunay na pagkakaibigan. Pagbalik ko sa syudad, akala ko ay matatakasan ko na ang lahat. Pero mali ako. Ang bawat gabing darating ay nagiging paalala ng malambot na kama sa rest house na yon. Ang bawat tagay ng alak kasama ang mga bagong kakilala ay nagdadala sa akin pabalik sa pagsisising hindi ko na mabura. Ilang linggo matapos ang bakasyon, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Bernadette. Sinabi niyang hindi na siya mapakali at plano niyang umalis muna ng bansa para magtrabaho sa ibang lugar. Doon ko na-realize na hindi lang ang pagkakaibigan namin ang nasira ko, kundi pati ang katahimikan ng buhay ng isang babaeng itinuring kong higit pa sa kaibigan. Hanggang ngayon, kapag nag-aaya ang tropa para sa isang inuman, laging busy ang sagot ko. Hindi ko na kayang tumingin sa salamin nang hindi naaalala ang lalaking nagpadala sa udyok ng alak at panandaliang pagnanasa. Ang kasalanang iyon ay mananatiling isang madilim na bahagi ng aking nakaraan. Isang gabi na sana ay hindi na lang nangyari at isang pagkakamaling bitbit ko hanggang sa huling hininga ko. At yan ang kwento ni Cedric. Mga ka-confess, at dyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagtangkilik sa ating mga episodes. Naway magsilbing aral sa ating lahat ang narinig ninyong karanasan na ang bawat desisyon natin, lalo na sa gitna ng alak at bugso ng damdamin, ay may kaakibat na pananagutan na maaring magpabago sa takbo ng ating buhay at ng mga taong nakapaligid sa atin. Muli, maraming salamat sa inyong oras. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bago at maiinit nating kwento. I-follow niyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang talakayan at pakikipag-ugnayan sa ating komunidad ng mga ka-confess. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, mag-iingat kayong lahat at patuloy na maging mapanuri sa bawat hakbang. Hanggang sa muli!